Magandang araw po muli sa inyo dyan mga idol, mga kabayan at welcome po kayo sa aking channel. Ako po si Sai. Pag-usapan po natin ang mga viral trending balita dito po sa Pilipinas. Senator Bong Revilla at Colonel Bong Nebriha ng MMDA nagharap po sa Senado at mainit po ang naging kanilang sagutan Ito po ang video. Suspendido si MMDA Special Operations Chief Bong Nebriha matapos banggitin si Senador Bong Revilla kaugnay ng isang convoy na dumaan sa EDSA busway. Itinanggi ng senador ang alegasyon dahil nasa Cavite raw siya at wala sa EDSA na mangyari ang umano'y paninita. Nakatutok sina Mark Salazar at Jonathan Andan. Ng tropa ko, sir. Yes, So sir. based on hearsay, Sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention. Mainit ang bungad ng harapang Senador Bong Revilla at Bong Nebriha ng MMDA sa Senado kanina. Pumutok kasi kaninang umaga ang balitang sinita ng MMDA nang dumaan sa EDSA busway ang sasakyang lulandi umano si Senador Revilla. Pero pagdating sa Senado, inamin ni Nebriha na nagkamali sila at hindi talaga si Revilla ang sakay ng sasakyang sinita nila na dumaan sa EDSA busway. Sir, yun. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. Di ba? Bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify niyo muna. Sir, that's Hindi, what I binanggit did. mo sa radio That's what I did. Sir, di po ako Narinig ko yun. in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Sabi ni Nebriha, hindi niya personal na nakita kung sino ang sakay ng sinasabing sasakyan ng senador dahil malayo siya rito. Ayun, mga kabayan, mga idol. Hindi pala niya nakita talaga. Niradyo lang sa kanya ng kanyang enforcer. Yun lang talaga ang pagkakamali niya, hindi niya na-confirm. Radyo lang daw ito sa kanya ng kanilang enforcer. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Hindi kasama sa Senado ang sinasabing enforcer. Gate naman ni Revilla, nasa Cavite siya kaninang umaga nang pumutok ang balita. Kaya imposible raw na nasa EDSA siya noong mga oras na iyon. Pumagitna naman si MMDA Chairman Romando Artes at inanunsyong suspendido muna si Nebriha ng kalahati o hanggang 1 buwan simula bukas habang iniimbestigahan nila ang insidente. Okay. Natural yan, natural. Kasi aminado naman si Colonel Nebriha ng MMDA, nagkamali siya. Judgment call. Tanggap niya na masususpindi talaga siya, nagkamali. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, wag mo nang tikitan, patakbohin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yon, na yun po yung nag-spread. Tinetrace na raw ng MMDA kung sino talaga ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Senator Revilla. Sinisilip na raw nila ang mga hawak nilang CCTV footages at pag nakilala nila ito, ire-report nila sa LTO para ma-issuehan ng show cause order at mapatawan ng parusa. Yes, dapat yun, yung may-ari ng sasakyan, ng pinagmulan, no? Dapat yun ang paparusa. Sa kanya lahat tagmula Peki pala na wala pala si Bong Revilla dun sa loob ng sasakyan Bakit niya ginamit, no? Sa huli, tinanggap ni Revilla ang sorry ni Nebriha. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Salamat po. Good. Hindi na rin daw itutuloy ni Senador Bong Revilla ang plano niyang ipa-recall ang budget ng MMDA. Hindi naman daw kasi kasalanan ng buong ahensya ang kasalanan ng iilang tauhan nito. Ayun na nga mga idol, mga kabayan, and the end of the day, di ba? Humingi naman ng patawad, no, si Colonel Revilla. At tinanggap naman ni Senator Bong, no. At least tatapos na yung issue. Tinanggap. Kaso nga lang, mayroong parusa pa rin, di ba? Suspendido pa rin siya ng kalahati hanggang 1 buwan. Si Colonel Bong Nebriha ng MMDA. Okay lang yun. At least nagkaayos sila. Sa operasyon ng MMDA mula alas 6 hanggang alas 11 kaninang umaga,
nakahuli ng 87 motorcycles at 68 na kotseng iligal na dumaan sa EDSA busway. Kabilang dyan ang sasakyang ito na may plakang 8 na protocol plate na pang-congressman. Ayun, ito pala eh. Diba? Congressman. Senator si Senator Bong Revilla, Senator bakit? Congress. Tsaka 2016, 2019 ba to? Base sa papeles ng sasakyan, nakarehistro ito sa isang Christopher Co. Makikita sa protocol plate na pang 17th Congress pa ito mula 2016 to 2019. Base sa talaan ng kamera, may isang Christopher Co na kinatawa ng Ako Bicol Party List nung panahong iyon. Nang kuna namin ng pahayag si Co, sinabi niyang hindi raw sa kanya ang nasitang sasakyan. Hindi rin daw siya kailanman gumamit ng special plate kahit... Kasi mga kabayan, mga idol, no? Ang gumagamit po kasi ng numero 8 na plaka, congressman lang po yan. Bukod tanging congressman lang po. Pag nakakita po kayo ng mga 8 na plaka, congressman lang po gumagamit yan. Kahit nung panahon ng kanyang panunungkulan sa Kamara. Sabi naman ng Office of the Secretary General ng House of Representatives, hindi daw sila nag-release or nag-authorize ng mga official plates para sa sasakyan ng mga congressmen. Ipapahuli daw nila ang gumagamit ng number 8 na plaka at kukumpiskahin ng mga expired na plate numbers. Sa memorandum letter ng Department of Transportation sa MMDA, nilinaw nito ang mga pwede lang gumamit ng EDSA busway. Ito ay mga bus sa EDSA carousel, mga on-duty emergency vehicles at on-duty na official vehicles ng PNP. Sa mga opisyal naman ng gobyerno, 5 lang ang pinapayagan, ang Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. Para sa GMA Integrated News. Ayun, malinaw Kung sino lang ang pwedeng dumaan sa busway Bus lang. Priority tsaka yung mga emergency. Siyempre yung mga malalaking katungkulan sa gobyerno. Katulad ng presidente, vice presidente, at siyempre yung mga justice natin. Alright, mga idol, mga kabayan At least nagkaayos naman pala ang ating dalawang bong. Akala naman natin kung ano na no? Okay mga idol, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating video, sa reaction video natin. At hanggang sa susunod po huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ayan po. Isang subscribe lang sapat na po yan. Malaking tulong po yan sa aking munting channel. Salamat mga idol, mag-ingat kayo at mabuhay ang mga Pilipino.